Ay, hindi ka Brad? Hindi. Ay, hindi ka Brad? Hindi. Ay, hindi ka Brad? Hindi. Yo mga tol brad and sis, lakila malakas nga po pala. Ito na, ikikwento na natin yung nangyari nung araw na yon. Pero bago ang lahat, syempre maraming salamat sa napakaganda kong EPS na suot ngayon. Galing po sa Kapatid Clothing, ang kanilang bagong release, ang Crayons Concept. No, maraming salamat palagi Kapatid Clothing sa pagsuporta sa akin kay Tol Basti. At syempre yung aking napakagandang 3 skillion cap galing po sa Zone 68. Nakikikwento ko na yung nangyari nung araw na yun. Kasi ganito yun. Nakita nyo sa video, di ba? Siya po yung pinakaunang nakakuha nung iniwang kong note nung magkaka-EPS ka. Ngayon, claim it. Siya po talaga yung pinakaunang nakakuha. Kasi nung pinost ko yun, 3 minutes, no, dumating itong si Sir. No, dumating siya dun sa area kung saan ko itinago. Kasi sabi niya sa akin, ang kwento niya sa akin, nandun lang po siya sa kabilang karsada, no? Nandun lang po siya. So nung napanood niya yung video ko nung ipinost ko yun, agad-agad siyang pumunta doon, tapos nga kinuha niya yung note. Tapos yung nilapitan ko na siya, siyempre, ang ini-expect ko, no, Brad siya, no. Kaya nung nilapitan ko siya para kamayan, nakita niyo naman sa video, ang ginawa niya sa akin is handshake, yung normal na handshake, no. So doon pa lang parang napaisip na ako, kinutuban na ako, sabi ko parang may mali ah. Tapos tinanong ko siya, hindi ka Brad, no. Siyempre hindi naman natin pwede sabihin yung ano, yung mga dapat sabihin natin. Tapos sabi niya hindi. Tapos yun, nagkaroon ako ng konting pag-interview sa kanya, para tanungin siya. Sabi ko, anong gagawin mo dito sa FS? Actually, mga tol, brad and sis, hindi niya nga alam kung ano yung FS. So, tinanong ko po siya ulit. Sabi ko, anong gagawin mo sa FS? Hindi niya nga alam kung ano yung ibig sabihin ng FS. No? Sabi niya ganun lang. Siguro sabi niya hindi niya alam. Kasi sa totoo lang, kung ibibigay niya naman yon sa mga tropa niya or sa pinsanin or sa mga kamag-anak niya na Brad, willing ko naman pong ibigay yon. Pero syempre, sasamahan ko siya para makasigurado ko na yung pagbibigyan niya is Brad, no, para hindi po tayo mangolorum, no, para hindi masayang yung EPS na yon, no. Ang kaso parang wala siyang tropa o kaibigan, kamag-anak ng mga Brad o sis. Siguro nung oras na yon hindi rin niya agad naisip, baka kasi may mga tropa din siya pero hindi niya rin agad naisip yon. So sabi ko sa kanya, okay lang ba na ibalik na lang natin yung note dun sa dating pwesto para may makakuha ng mga Brad? Tapos sabi ni Sir, okay lang, wala namang problema. So, syempre ako thankful ako kasi yung si Sir is willing naman ibalik. Kasi kung iba yon, sasabihin, hindi, di ba palaro mo to, dapat akin to, di ba? May mga ganun may mga ganun tao. So, sobrang thankful ako dito kay Sir kasi na nakipag-cooperate siya sa akin na kung pwede ibalik na lang yung pinaka-note natin. Expected ko naman na meron talagang mga nanonood sa akin na hindi miyembro ng Kapatirang Tao Gama Pi. Expected ko yun. Sa 99k followers natin, hindi lahat dyan is mga Brad or sis, no? So expected ko na may darating. Ang hindi ko inaasahan is yung napakabilis at siya pa yung unang makakakuha, no? Actually, sa mga ganyang pangyayari, meron po ako dyan backup plan, no? Nagdadala po ako ng pera, no, para in case na hindi nga Brad yung makakuha, is pwede po akong mag-offer ng pera na, sir, ma'am, palitan ko na lang po ng pera yan kasi hindi naman po kayo miyembro ng Kapatirang Tao Gama Pi. Baka okay lang po ba, palitan ko na lang po yan ng pera, cash na lang po. Actually, mga tol, nung araw na yun, kasama ko sa yung dalawang anak ko. Kung napanood nyo yung full video, kasama ko yung dalawang bata. So, syempre, pag kasama mo yung mga bata, kailangan mong kumain, kailangan mong ilibre yung mga anak mo, turo dito, turo doon. So, yung budget na sana ibibigay ko sa hindi makakakuha nun is naubos nga po, no. Sorry dun kay Sir kasi hindi ko siya naabutan, pero sobrang thankful talaga ako dun kay Sir. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan niya, na nakipag-cooperate talaga siya sa akin na
ibalik na lang yung ano, yung note. So, syempre sa akin nakakahiya man, pero wala akong magagawa kasi yun na, nandun eh, on the spot na eh, no? So, maraming salamat pa rin kay sir. Actually, syempre, nagpaalam ako sa kanya. Sir, sabi ko, tol pa nga tawag sa kanya nun eh, tol, brother, okay lang po ba ilabas ko tong video na to? Syempre, humingi ako ng consent, no? Baka naman may mga magsabi dyan na binidyohan ko pa. Humingi po ako sa kanya ng permiso na kung okay lang, ilabas ko yung video na yun. Yun, tinakpan ko na lang yung mukha niya at saka yung mukha ng anak niya para iwas ba siya. Alam nyo naman dito sa social media, masyadong maraming mga galing, masyadong maraming mga kung ano-ano sinasabi, kahit hindi naman alam yung punot dulo. Yun na nga, okay naman, goods naman kasi yung pangalawang nakakuha, yung unang-unang clip, yun, Brad from M4 chapter, si Tol Rex, congratulations sa'yo, deserve mo yung bagong FS na yan. At ito yung karugtong na video nung nangyari nung araw na yun, tingnan nyo, panoorin nyo. So yun yung mga nangyari. So yun mga Tol, Brad and sis, pinakakuha nung ito, pakita mo nga ano kapatid, nung note natin ito, kaso hindi siya Brad. So ang sabi niya is ibibigay ko na lang ulit. Ibabalik ko na lang ulit doon. Maraming salamat sa iyo. Ibabalik na lang natin to doon kasi hindi siya miyembro ng kapatiran. Pero okay lang. Maraming salamat doon. Maraming. Thank you. Thank you.